The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon, partner. At syempre, sa ating mga masugid na taga-subaybay, live tayong napapakinggan sa 90.3 Radio Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Eto, partner, umpisa na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakausap natin via video call si Benita Taroma at ang kanyang inirereklamo ay ang kanyang dating kinakasama na si Dominic Colokit. Iniwan daw kasi sila at ipinagpalit siya sa kainuman nito. Ayan, partner. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Benita. Magandang hapon po. Ayan, mas maganda ka pa sa hapon. Paano humantong sa iwalayan ang inyong relasyon nitong si Dominic? Ano po, ma'am? Ayan, makikwento sa amin kung paano humantong itong relasyon nyo sa hiwalayan ni Dominic. Bali po, umalis po kasi siya September 17, 2021. Na ang paalam niya po, mag-ano daw po siya, mag-training siya for 4 months for service army. Then, umuwi po siya February. Then, nagalit po siya dahil hindi daw po kami na nadatnan sa bahay nila sa Diangdang. So, ibig sabihin, itong si Dominic ay nagpaalam sa'yo dahil magkakaroon ng training bilang service army. Ngayon, Opo, 4 months. ngayon, ano nangyari? Sabi ko po, nagpaalam ko sa akin, nagdala-dalawa akong isip. Sabi ko, para saan yan? Sabi daw, 4 months daw, may makukuha daw po ng perang 100,000, yung pinatupad ni Duterte. So, ibig sabihin, pinangakuan ka na makakakuha siya ng 100,000. Opo, pagdating niya daw po, ininegosyo daw po namin. Then, pag uwi niya po, umuwi siya February 4, 2022. Wala po siya ni pisong bigay sa akin. Kahit ni piso, wala po. Okay. So, aside doon sa sinabi niya na pupunta siya doon dahil mag-training siya, dito sa ipinangako niyang 100,000, kaya ka pumayag na umalis siya papunta doon sa Cavite? Opo, kasi po, ang sabi niya po, para po sa future ng mga bata, and mag-negosyo po kami dito sa satellite ng Diangdang. Okay, Umasa naman po ako. Opo. Kaya sabi ko, okay, kinausap ako ng nakakataas sa kanilang, sir, sabi daw sa akin, ikaw yung misis ni Mr. Colokit. Sabi po, opo, ako po, pumapayag ka ba talaga na payagan yung asawa mo na umalis ng 4 na buwan? Okay. So, merong kumpirmasyon. Ngayon, Opo, confirmation pa po. Ngayon, nung nakarating na itong si Dominic sa Cavite, nakakausap mo pa ba siya ng maayos? Hindi po. Kasi po, ang reason niya, bawal daw po gumamit ng cellphone, tapos bawal po lahat, sabi niya. Di wag kami pong mag-iina, wala po kaming nakuha sa kanyang padala. Sabi ko sa kanya, magpadala, pumawag. Nag-birthday po yung panganay namin, October 17, wala po, ni Grit, wala. So, ibig sabihin, sa loob ng 4 na buwan, wala kayong komunikasyon itong si Dominic at walang padala? Wala po. Okay. Wala po, as in padala, wala. So, ngayon, asa na itong si Dominic? Nasa kanaman niya po, nandiyan na sa kinakasama niya na nakuha niya lang yung babae sa uncle niya na lolo, na yun ang tunay na jowa. Tapos, nagkainuman sila, andun na, siya na yung pinili. Okay. Siya na yung kinasama. So, ibig sabihin, nakumpirmar mo na meron itong kinakasama si Dominic, kaya iniwan ka na niyan tuluyan. So, pag-uwi niya lahat, sabi ko sa kanya, hindi ka nagpadala, hindi ka nagparamdam. Nagkagulo dun sa bahay ninyo, sa Diangdang, sinalayas ako ng magulang mo. Ngunit wala po siyang pakialam, parang galit pa. Tapos, ako pa ang pinagbintangan na may lalaki daw po ako, ganun-ganun. Kahit wala naman po, may respeto naman po ako sa sarili ko, sisarian ako mga anak. O paano ako magkakaroon ng lalaki? Okay. Sa akin, high school pa po kami, ma'am. So, itong si Dominic ay naandito na sa Bicol Region. Matagal na po nandito na sa Bicol Region. Kailan kayo last na nagkausap nitong si Dominic? Last year pa po. Last year pa, ano yung napag-usapan ninyo?
ang pinag-usapan namin, sabi niya, magsusustento daw siya. Sa barangay pa Magbibigay. po yan, isang beses lang po siya nagsipot sa barangay. Tapos, magsusustento. Wala naman po, hindi naman po sumusunod sa agreement, plus tinatupad po, wala naman. So, sa madaling sabi, itong si Dominic ay puro pangako lang at wala namang ginagawa sa pinapangako. Opo, puro lang po, purong sabi-sabi, salita, wala naman ni piso. Mhm. Okay. Matanong ko lang, may sinasabi kang may anak kayo. Ilan ang anak nyo ni Dominic? Dalawa po, sir, 4 years old, saka 3. 4 years old, saka 3 years old. Opo. Okay. Mari mo bang maikwento, paano mo na-discover na ipinagpalit na kayo sa ibang babae, kayong mag-iina, ipinagpalit na sa ibang babae ni Dominic? Na-discover ko po, dahil may nakapagkwento sa akin na yung kainuman daw ng uncle niya, ni Uncle Jimmy niyan tinatawag, nakainuman daw dun, yun yung jowa na kilala yung babaeng taga-Kanaaman, dinala dyan sa Dayang. Ibig sabihin, itong kinakasama ngayon ni Dominic ay dating jowa nung tiyuhin niya. Opo, yung uncle na lolo, taga-tricycle, yun talaga yung jowa niya. Ayun. Tapos, dinala ko doon sa Dayanggang, sa bahay na kung saan nandun kami dati nakatira ng dati kong kinakasama. Dinala ko doon ang uncle niya. Then nalaman ko na lang po, tinanong ko yung uncle niya, yun na yung ginawa niya daw, inagaw daw sa kanya. Okay. Ibig sabihin, itong si Dominic ay tagapagmana ng jowa ng uncle niya. Opo, sa madaling Ayun. sabi, ganyan po. Tapos tinanong ko po yung uncle niya, sabi niya, ano nangyari? Tito, lolo, sabi daw niya. Di ko alam kasi binalak na din ako ng babae. Okay. Sila na daw nagkikita. Okay, matanong ko lang, ito bang ipinagpalit sa'yo na babae ay sinong mas maganda sa inyong dalawa? Siguro po, mas maganda yan. Nakita mo na ba ng personal? Sa picture pa lang po. Pero ang sabi nila, mas maganda ako, ang sabi. Mas maganda ka daw. Opo. Sa tingin nyo, sinong mas magaling sa inyo, magmahal? Mas magaling po ako. Okay. Feeling ko. Okay. Nung maghiwalay ba kayo, napag-usapan nyo ni Dominic kung paano aayusin yung pag-aasikaso sa dalawa nyong anak? Wala po, sir. Wala. Talagang inabandon na kami. Wala kaming closure na tinatawag. So, hindi rin malinaw yung hiwalayan nyo, basta lang kayo nagkahiwalay? Hindi po malinaw. Okay. Basta lang kinalimutan kami. Hinahanap siya ng panganay ko, ng mga anak ko. Wala akong magawa. Nagkaroon na ba ng paghaharap kayo sa barangay or naireklamo mo na ba sa barangay itong si Dominic para magkausap isang beses kayo? lang po. Opo, sir. Sa barangay Dayangdang, nagkausap hanggang agreement lang po. Wala naman po nangyayari. So ano yung napag-usapan nyo doon sa agreement na yon? Magsususpend po siya. Magsususpend po siya sa halagang 2.5 pero wala akong natutupat. 2.5 buwan-buwan. Opo, buwan-buwan. Wala Nakapagbigay ba kahit 5? Last year pa po, 500 pesos. Ayun! Last year pa. Partner. Ayan. Eto, partner, makakausap din. Diyan ka muna, ha? Nadagdagan na Benita, naman yung dyan ka pangalan, muna. partner. Opo. Eto, partner, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono si Dominic Colokit, ang inireklamong dating kinakasama ni Benita. Magandang hapon sa iyo, Dominic. Dominic, magandang hapon. Dominic! Good po. Ayan. Dominic, ano ang masasabi mo dito sa inireklamo sa iyo ni Benita? Totoo bang iniwan mo itong mag-ina mo para dyan sa kinakasama mo ngayon na nakakilala mo lang sa isang inuman? Totoo ba ito, Dominic? Ma'am, actually ma'am, hindi ko po sila totally iniwan talaga. Based po din lang sa sinabi niya na iniwan ko lang po sila sana dun sa parents ko nung pagbago po ako pumunta ng Cavite. Oh, so hindi mo sila totally iniwan. Parang for the meantime lang. Opo, for the meantime. Opo. So sinasabi Tapos, nitong si issue Benita na nila umalis ka is dahil nangako ganito ka. din po, ma'am. Okay, Dominic. Sabi ni Benita, Yes, umalis ma'am. ka dahil nangako ka na magkakaroon ka ng training doon sa Service Army at magpapadala ka ng almost 100,000. Ano nangyari? Ma'am, kasi ma'am, hindi naman po kasi talaga totally malaki po talaga yung nakuha ko yung pera doon ma'am sa training ko.
So, yung sabi ko po, may papadala ko sa kanila is mag-work po ako nun, ma'am. Sabi ko, mag-work na lang po ako, tapos yung kalahati po ng sahod ko, is ipapadala ko po sa kanila. Opo. Nakapagpadala ka ba? Ma'am, sorry ma'am, sabihin natin pong hindi lang po kung nakapagpadala po ako, pero hindi po consistent. Oh, so hindi So, dahil consistent. po hindi po kasi Ano ako yung- naging permanently po sa mga previous work ko nung nakaraan. Okay. Ano yung naging rason? Bakit hindi consistent itong iyong pagpapadala? Dahil ma'am sa ginagawa ng pag-iskandalo po sa akin sa trabaho, so hindi naman po siguro kailangan na ibunggar na po yung sustento ko sa mga bata dahil alam ko naman po yung obligasyon ko sa kanila. Okay. So, eto, para sa ikakalilinaw din, ano talaga yun nangyari? Pumunta ka ba doon sa Cavite para talaga magtrabaho or para makipagkita dito sa naging kainuman mo at para makisama na doon? Trabaho po ma'am, trabaho po. Okay, trabaho. So, sino sa inyong dalawa ang nagtapos ng relasyon nyo ni Benita? Ikaw ba o siya? Siya po ma'am, siya. Okay. Dominic, matanong ko lang. Totoo ba na nagpaalam ka para mag-training sa Army? Yes sir, totoo po yun sir. At sabi nga sir, kung kailangan niyo po ng proof, may mga certificate din po ako nakuha doon sir. So nag-training ka sa Army, hindi ka nag-training sa mga pagmamanicure, pedicure, hindi naman? Hindi naman sir. Okay. Nasabi ni Benita na simula raw nang umuwi ka at nangyari yung inyong hiwalayan, hindi ka na raw nagbibigay ng sustento sa dalawa mong anak. Ang tunay daw na binigay mong sustento last year pa, 500 pesos. Totoo ba ito? So, hindi po ako sir makapagpadala sa kanya sir ng pera. Dahil unang-una po, nung pag-uwi ko sir, is wala na po sila dito sir sa bahay. Tapos, may mga nakapagsabi din sir, may kinakasama na rin po siyang iba sir. May sinamahan na din siyang iba. May nagchismis na may sinamahan ng iba kaya hindi mo nadatnan. Hindi lang sir chismis kasi mismo po yung nagsabi sir, is naaktuhan din po nila sir. So ibig mong sabihin may Yung father ko po sir, alam niya yung nangyari. So ibig mong sabihin may iba na si dati mong kapartner, may iba na, ikaw may iba na rin. Parang gano'n na din po sir yung nangyari. Okay. So bakit hindi ka gumagawa ng paraan para magbigay ng sustento sa dalawa mong anak? Alam mo ba na obligasyon mo yon bilang ama? Ay, ganito po sir, ikaw din po sir sa gumagawa sir ng paraan sir. Ginawan ko na sir ng paraan sir, kaso ayaw na sir magipag-cooperate sa amin. So, Benita, gumagawa daw ng paraan si Dominic. Wala po siyang ginawang paraan, puro lang salita. Tapos, Magsinungaling. nabalitaan daw na may kinakasama ka ng iba. Wala po, sir. Ganyan lang yan. Ano po yan, nakikinig po yan sa chismis. Kaya alam Okay. niyo naman, high school pa po kami. Anong gusto- Sa iba? Okay, kausapin mo si Dominic. Anong gustong sabihin mo sa kanya? Dominic, magsustento ka ng maayos, huwag ka kumasa sa magulang mo. Dahil ang magulang mo, binibigay lang kakiting. Tigas, ganyan lang. Kulang yan, mag-aaral na si Liam. Ngayon August, saan kayo puplutin? Tapos nagkakago ka pa? Dominic, anong sagot mo kay Benita? Magsustento ka daw. Magsusustento ka daw. Huwag ka daw asa sa magulang mo. Sinustentuhan ko naman sir yung mga bata sir. Basta pag nakakuha po sir ng trabaho at yun sir, may inaantay naman po talaga ako. Hindi, kausapin mo si Benita. Tinutulungan po ako ng father ko sir na mabigay din po Dominic, yung mga kailangan sir ng Dominic, mga ganito. bata, sir. Para magkaintindihan kayo, direkta mong kausapin si Benita. Nakikinig siya. Sige, kausapin mo. Okay sir. Kaya, kung ang problema ko is ng mga bata, huwag kang mag-alala kasi tinutulungan ka naman baga ng magulang. Huwag kang mag-alala, puro ka salita. Puro ka salita, wala kang ginagawa. Wala naman ipagkait yung mga bata sa amin. Kasi ayaw naman ipahiram. Hello, sir. Ano ko ipagkait yung panganay ko? Mga bata. Kahit na araw na to, Nadireklamo ka hindi nagsusustento, pinapadalhan ka naman dyan. alam ko ba yun? Hindi naman tayo sana ng mga bata dito sa amin. Hindi naman sana ipagkait. Ipadala mo naman dito. Tulad na yan, yung panganay, pinapunta mo dito. Okay, Benita. Benita, sandali. Benita. Sandali lang, Benita. Preno muna. Medyo masyadong mabilis yung kwan mo. Bunga nga. Pakinggan mo muna. Pasalitain mo naman si Dominic. Dominic, sige.
Yes, sir. Ano yung mga hirit mo kay Benita? Sige, go ahead. Ikaw may lang sir. Yung panganay nating anak, di ba, nasa akin ngayon. Oo, kung iniisip mo baka pinapabayaan na, huwag ka magkalala kasi maayos ang kalagayan nito dito. Yung sanang isang gusto namin malaman kung kumusta ang kalagayan nun sa inyo at tabae yun. Alam mo, sir, di ko maintindihan sinasalita niya. Hindi naman. Okay. Okay. So, eto na lang ang May hirit tanong muna natin, ako. partner. Dominic, may kinakasama ka ng iba ngayon? Sa ngayon, sir, hindi ko sir ipagkakailan, sir, meron po. Sinong mas maganda dito sa kinakasama mo ngayon sa kaysa kay Benita? Mas maganda to, sir, na kasama ko ngayon, sir, hindi naman, sir, sa pang-insulto sa kanya, sir. O, yun. Baka naintindihan mo yan, Benita. Kanina hindi mo naintindihan mo, naintindihan yung sinasabi. Oh. Anong masasabi mo, Benita? Mas maganda raw kaysa sa'yo. Ang tiis niya pala, ganun. Ganun daw yung taste mo. Ganun pala yung taste mo daw, Dominic. Ang tiis ng black, sir. Anyway, ganito na lang, partner. Dahil ang gusto ni Benita is sustento. Sustento. Dominic, willing ka naman ba magsustento dito sa mga anak mo? Okay lang, mag-instinto po ako sa mga bata na. Okay. Huwag puro salita, gawin mo. Hindi, ganito. Ganito ang diskarte natin. Dominic, may kasunduan na pala kayo sa barangay. Hindi ka daw tumutupad. Sir, tumupad po ako nun, sir. Kaya lang, sir, ang ginawa niya nung may trabaho ako, iniskandalo niya. Oo, partner. Iniskandalo daw. Hindi yan totoo. Kung iniskandalo sa trabaho. Ayan, Benita. Wait lang, Benita. Benita, wait! Benita! Sandali, partner. Benita! Makinig ka muna, Benita. Oh. Baka naman kaya naghanap ng iba si Dominic kasi Para masyadong... kang Armalite. Parang bratatatatatatat Oo. ang mukha nga mo. Eh, kasi sir, tumalik eh. Kaya man, okay. Tingnan mo, partner. Tingnan mo, partner. Chuchuchut. Di ba? Benita, ganito na lang, Benita. Kasi ang sinasabi naman ni... Madam, sinungaling kasi siya. Kung nasangkal siya dahil ini-skandal ako. Ilagay mo, Benita, ang telepono sa tainga mo para mapakinggan mo kami. Kasi sinasabi ni Dominic, willing naman siya magsustento at nagpapadala siya ng sustento. Kaya lang, natigil ito dahil pumunta ka sa pinagtatrabahuan niya. Di ba? Ayan si Benita. Ganito na lang, partner. Ito, Benita, makinig kayo Dominic, ganito. Para once and for all, matuldukan itong problema nyo, total sustento. Benita, mahal mo pa ba si Dominic? Hindi na. Ay, wala nang pagmamahal sa Okay. kanya. Pinagtawahan ko na siya eh. Dominic, mahal mo pa ba si Benita? Hindi na. Isa nang ang... Hindi na. Okay. Okay. Parehas nyo na hindi malang isa-isa. Makinig kayong mabuti. Gagawa kami ng paraan ang programang ito ni Congressman Saldico Tabang Ora mismo na kayo ay pagharapin hindi sa barangay kung hindi sa MSWD. Opo, partner, kanina ay nakausap na rin po natin ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldi, itong City Social Welfare Development Office ng Naga City. Kaya lang, partner, ayon kay Ma'am Annabel Vargas na aming nakausap, ay a-action na nila ang problema nila Benita, partner. So gustong sabihin, sasamahan natin itong si Benita at si Dominic doon sa CSWD sa Opo, Naga. at pagkausapin, papagharapin Magharap, natin. magkaroon ng kasunduan nang sa ganun ay matuldukan itong problema. Opo, hindi lang makapagsagot ngayon part yung DSWD, MSWD Naga dahil meron sila partner na mahalagang So, pagpupulong. ang tanong, okay ba yun sa'yo, Dominic, na pagharapin namin kayo doon sa CSWD sa Naga? Okay, sir. Okay po. I-schedule natin para magkaharap kayo at matapos na yan na usapan nyo ng sustento. Opo, sir. Ikaw, Okay. Benita. Okay ba yan sa'yo, Benita? Okay po, pero ayaw ko pa ng puro na lang salita, sir. Dahil marami na kami pinagdaanan yung puro salita. Hindi Wala nga. nagawa. Kaya nga, magwi-witness kami sa kasunduan nyo. Pero, Okay po. payag ka ba, Benita, na isama ni Dominic yung bago niya pag nag-meeting kayo doon sa CSWD? Kahit wag na, sir. Wag na. Hindi naman siya, May hindi gusto naman ka ba? kailangan ko. Okay. Kailangan ko yung sustento lang. Sustento lang. Okay, Benita, pakinggan mo. Baka may gustong sabihin sa'yo itong si Dominic. Dominic, go ahead. Nakikinig ngayon si Benita.
Basta sa akin, ma'am, okay na po sa akin naman yung agreement po natin na sa DSWD na lang po tayo mag-uusap para mas malinaw po yung regarding sa sustento. Ayun, doon na lang daw. Ngayon, sir, ang panganay namin anak, sir, na si Liam, is nandito po sa bahay ngayon. Ayun. Mag-isang naman po na huwag siyang mag-alala at maayos naman po ang kalagayan ng bata dito sa amin. Hindi naman kinukurot nung bago mo ngayon. Ay, hindi, sir, hindi po. Okay. Walang problema din, sir. Okay. Oh, ito naman, Benita, baka may mensahe ka pa kay Dominic bago tayo magkita-kita sa CSWD. Ano mensahe mo? Amintay ko sa kanya. Kami kasi samahan naman tayo. Magkita ko ka naman sa sarili mo. Dapat yung sinasalita mo, susustento ka, ito ko mo. Ayun. Ayun. Kung magsasabi ka magsustento ka, Dominic, magsustento ka, Okay. gawin mo. So, ayusin natin yung schedule ng paghaharap ninyo, ano? Nang sa ganun ay magkausap kayo at magkasundo. Okay? Okay po, sir. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, sa ating Ora mismo update, reklamo ng isang ginang sa Daragalbay na walang awang binalibag at binugbog ng kanyang lasing na bayaw, ora mismo nating inaksyonan. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang. Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ito partner, para sa ating Tabang Ora mismo update nitong buwan ng Enero nang ireklamo ni Janet Coime ang walang awang pagbalibag at pagbubugbog sa kanya ng kanyang lasing na bayaw. Kung paano natin ito inaksyonan, panuurin natin partner. Yes, partner! Tawagan mo sa Bierleng! Sinapak! Sama ka binalibag! At binugbog! Sama ka. Ito ang sinapit ng 33 taong gulang na si Janet Coime. Ayon kay Janet, ang mismong nanakit sa kanya ay ang kanyang bayaw na si Javier Lorena. Habang abala raw ang kanyang mga kapitbahay sa pagbubukas ng taong 2023, siya naman ay binubugbog ng kanyang bayaw. Nag-ugat daw ang galit ng kanyang bayaw dahil sa pagkamatay ng kanyang alagang biik. Dahil sa ginawa ng kanyang bayaw sa kanya, ay dito na siya nagpasya na humingi ng tulong sa ating programa. Magandang hapon sa iyo, Janet. Tanong ko lang, Janet, bakit ka binugbog nitong iyong bayaw? Galing po kaming simbahan, ma'am. Pag uwi po namin, ma'am, pinailaw po. Wala pong ilaw, ma'am. Wala na po yung mga wire, ma'am. Baklas na po. Tapos umalis pa ako ng bahay, ma'am. Nagpakain pa ako ng baboy. Pagbalik ko po, ma'am, wala na pong kausap yung biyanan ko, ma'am. Inano ko po siya, ma'am. Kinausap ko po siya. Ma, tabi, inalis niyo na po pala sa wire. Bakit hindi niyo po kaming inantay galing simbahan? So, pag-uwi mo, wala na kayong kuryente. Opo. Okay, Tapos, ang simbag po niya sa akin, sa bakit ako ang pinagbintangan mo na ako ang nagpatay ng baboy mo? So, ibig sabihin, yung pagbabanggit sa'yo ng mga ganyang salita ay talagang sobra ang galit nitong biyanan mo sa'yo. So, pagkatapos no, na pagmumura sa'yo, ano na yun nangyari? Tapos tumakbo po siya papuntang release, nag-inuman po yung anak niya doon sa kabilang bahay po, pinuntahan po. Yung pagbalik po, ayun na po, nanugod na po siya sa release, sinasaktan na po niya kami. Hindi po siya nagtatanong, diretso lang po siya sugod at pananakit po sa akin. Kasi nakakatakot po talaga siya, ma'am. Yung kasama ko po sa bahay, mga maliliit pa po yung mga anak ko, ma'am. Pero depensa ni Javier at ang kanyang biyanan na si Nanay Fe. Oh, eto si Javier, eto yung bayaw mo. Ano yung masasabi mo dito sa reklamo sa'yo ni Janet? Nagawa ko yun, ma'am, kasi pinunta ako ng magulang ko. Sa punot dulo pa lang, inaamin mo na ikaw yung nasa video. Opo. Okay. So bakit naman ganun yung galit mo dito kay Miss Janet? Hindi mo ba iniisip na itong si Janet ay babae at ikaw ay lalaki? Opo, ma'am, alam ko, ma'am. Kaya nasaktan ko siya kasi yung magulang ko. Sa unang kanyan, ginulpi yan ni mama eh. Di nagreklamo si mama. Pero ayon kay Janet, sinugod po ako ng nanay niya, ma'am. Piga, sampal-sampal po ako, ma'am. Lumaban po ako, ma'am. Kasi yung mga anak ko po, ma'am, sinasaktan po nila ng sinasaktan, ma'am. Ako ang magsasalita. Sige, nanay. Sinabihan ako niya ng kung di daw dahil sa akin, di mamamatay yung baboy kasi binuhusan ko daw ng tubig. Kaya namatay. Pero matanong ko lang talaga, Nanay Fe, hindi ba kayo yung bumuhos ng tubig para mamatay itong biik? Madam, diyan ang Panginoon, hindi ako pumupunta sa kulungan ng baboy. Kasi bakit? Pagbibintangan mo ako ng baboy ninyong, samantala, hindi naman ako diyan pumupunta, sino ang nakakita sa akin para matapos ang usapan kung sino nakakita. Doon ako nagalit. At doon na yung pagmumura mo sa kanya nagsimula? Hindi ako nagmumura. Siya nagmura sa akin, kaya nagalit ako. Nung bisis yan, yung anak ko, yung asawa niya, wala man lang nagawang, o wag kang magmumura sa nanay ko. Agad na rin tayong nakipag-ugnayan sa Barangay Inarado, Daraga, Albay. Dito ay nakausap natin si Lenny Pinlac, isa sa mga lupon ng barangay. Opo, Ma'am Lenny, ano po ang ngayon ang status ng reklamo ni Janet sa inyo pong opisina laban kay Javier? Ongoing po, ma'am. Actually, more second hearing po. Pinadadaan po kasi yan sa tamang proseso. Madalas na po ba sa barangay nyo ang away ng pamilya nila? Yan pa lang naman ang unang naitala dyan sa barangay. Gayunpaman, dahil iginiit ni Javier na nadala lang siya ng kanyang emosyon at ayaw humingi ng tawad sa kanyang bilas.
ay dito na siya nagdesisyon na ituloy ang pagsampa ng kaso laban kay Javier. Ika-5 ng Pebrero ay naganap na ang ikalawang mediation nila Janet at Javier. Dito na namin nadatnang naghihintay sina Janet at Javier. So actually, WAD, this is a public service program. So your intention, your objective po ng barangay para po sayin yung mga problema dito, same with us. Maya-maya ay inumpisahan sa isang taimtim na panalangin ang pag-uusap upang hiling na sana ay manaig ang katotohanan at kabutihan sa puso ng dalawang panig. Ako lang na, sa kabutihan ko lang ako, ha? Sa gitna ng matinding diskusyon ay ilang beses na ring sinubukan ng lupon tagapamayapa na pagkasunduin ang dalawa. Babaliktad mo daw nila ako, papailan mo daw nila ako. Pero si Javier, sadyang matigas at ayaw magpakumbaba. Sana po na sila magkasundo kasi pamilya lang po ito pinag-uusapan. Kaso po na hindi po si Mrs. Koyme na pumapayag, bilang ama po ng barangay, bukas ng umaga, bibigyan na tayo ng certificate to file action kasi hindi po talaga napagkasundo. Minabuti rin ang programa na muling makapanayam si Nanay Fe pagkatapos ng pag-uusap sa lupon. Nanay, kumusta po ngayon? Ano po yung pakiramdam na nagharap na po kayo? Sana, madam, gusto ko tapusin na yan para magkapamilya man lang. Kaya lang, ang gusto ko, yung mga chichi-burichi, wag nang iintindihin. Dahil mas lalong umiinit ang ulo. Bilang ina, nagpasya si Nanay Fe na lapitan ang kanyang anak na si Javier para humingi ng tawad kay Janet. Ako nagkaroon buhay ko doon. Sitintahin ko na ako doon. Nagsasabi ko sa inyo. Kahit labis na nasasaktan sa pagmamakaawa ng ina, pinigilan ni Javier ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Minahal yung mga anak ko, sinasaktan ko yung mga anak. At sa huling pagkakataon ay sinubukan pa rin ni Nanay Fe na kausapin si Janet. Subalit, bigo siyang makuha ang kapatawaran nito. Dahil sa'yo, sinungaling ka. Pinalitan mo lahat. Parehas ko kayong mahal. Hindi ako, wala akong inaaping mga. Lahat ginawa ko para sa inyo. Nagpakahirap ako magtrabaho sa company sa abroad. Napadalan ko kayo ng pera. Pati magsusugal niyo na sa portahan ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay sinamahan din kami ni Janet sa lugar kung saan siya binugbog ni Javier. Doon po siya galing, sir. Dito po sa Riles. May bahay po dito, sir. Diyan po sa may kayo po. Diyan po siya galing. Yung bahay po diyan sa baba. Diyan po siya nag-inuman. Simula pa daw po yun umaga, nag-inuman po. Tapos simula po siya diyan hanggang dito po. Sinugod po niya ako, sinuntok. Pinagbubugbog po niya ako at binabalibag din po. Nahulog po ako doon sa may parang kalit po. Pinuntahan din namin si Javier sa kanyang tahanan para kumustahin. Sir, kamusta po yung pag-uusap po ninyo? Ay, yung naramdaman mo ba nung sa pag-uusap ninyo tapos nagkaroon na ng decision yung hipag mo na si Ma'am Janet? Okay lang, harapin namin. Inaayos dito, ayusin namin sa talaga. Matapos ang isang linggo, ay muling sinamahan ng team si Janet sa Daragao Municipal Police Station para sa pagsampa ng kaso sa kanyang bayaw. Bayaw po. Sa ngayon, kasi meron na siyang certificate to file action galing po sa concerned barangay, inassist na po siya ating duty investigator. Kinuha na po siya ng testimonya at kinuha na po lahat ng mga dokumento na kailangan natin para makapag-file po tayo ng kaso sa piskalya. Ang kaso na ipa-file natin dito is a less serious physical injury. Po sa medical legal certificate niya, may one ng 14 days. Yan po ay kasi merong 3 kategorya. Yun po ay slight physical injury, less serious physical injury, and serious physical. Pag below 7 days, slight physical, more than 7 days is less serious physical injury. Yung time na para siya ay magpagaling
yun po ay kinakount natin para po makapag-file tayo ng kaso kung anong kaso po ang ipapile natin sa kanya. Ito sa ating susunod. Tiniyak naman ng Daraga Municipal Police Station na makakamtan ni Janet ang hustisya sa ginawa sa kanya ng kanyang bayaw. Sa ating complainant, huwag po siyang mag-alala. Ang himpilan ng PNP Daraga sa pamumuno ng aming hepe na si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Ausian. Makakaasa po siya na lahat pong tulong na kaya naming ibigay sa pamamagitan ng pag-file ng kanyang reklamo ay gagawin po natin. Kaya para siguraduhin natin na mabigyan siya ng hustisya kung ano man po ang nagawa laban sa kanya. Matapos makumpleto ni Janet ang mga ebidensya at mga dokumento, ay nagtungo na kami sa Regional Trial Court Branch 5 para formal na niyang ihain ang kaso laban kay Javier. Makalipas lang ang ilang minuto ay naisampa na ni Janet ang kaso laban sa kanyang bayaw na si Javier. Sobrang saya ko po ngayon, ma'am, kasi yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko, ma'am, ngayon po, finally po, ma'am, na na-file ko na po, ma'am. Sobrang sulit po yung Ako Bicol Tabang Ora mismo sa pagtulong po. Tutulungan ka po talaga nila, ma'am, sa simula hanggang sa dulo po ng laban, ma'am. Yung mga paghihirap ko po, ngayon po ay sobrang napagtagumpayan ko po. Hindi mahirap ang magpatawad sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kaanak. Pero sa kagustuhan ni Janet na maturuan ng leksyon si Javier, ay nanindigan siya para sa kaligtasan at ikakaginhawa ng kanyang pamilya. Ito ay patunay na walang sinuman ang may karapatang mang-api ng kapwa dahil sa ilalim ng batas, lahat ng tao ay pantay-pantay, anuman ang iyong kasarian. Ayun, Ayan, partner. si Janet ay patunay ng isang babaeng nanindigan. Nanindigan at ipinaglaban, partner, ang kanyang karapatan. Yes. Hindi ibig sabihin, partner, na lalaki ka, babae ako, kayo na, partner. Paano naman magpapatawad si Janet na yung nanakit sa kanya ayaw humingi ng tawad? Correct. Kaya tama lang, nasampahan niya ng kaukulang kaso. Correct, partner. Kung nanindigan itong si Javier na talagang siya ay matibay, Haharapin niya? haharapin niya. So, sana, partner, nagkaroon sana ng paghingi ng tawad. Pero dahil nanindigan, partner, si Javier, matigas siya, syempre, partner, maninindigan din itong si Janet. Janet. At kapag si Javier ay may nalabag sa batas, Kailangan niyang pagbayaran. panagutan at pagbayaran. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan.